tanong ko lang po, ba't nyo ito linalapit sa amin ngayon? Kahit po hindi ko ano yan, nakikita ko naman yung sitwasyon ng buhay nila Yeah. na talagang kailangan ng tulong. Opo. Ano po yung kwento ng buhay nila? Dati po yan, may asawa. Kung namatay na nga yung asawa ngayon, talagang wala silang ibang mga pagkukunan. Kung hindi bigyan ng mga kamag-anak. Nga po. Ganun yan. Kaya nilapit ko sa inyo. Kung po pwede nyong matulungan. Yeah. Nasabi nyo, meron po silang isang kapatid na PWD. Meron po. Tapos, yung nanay po ay pipi. Pipi po yun. Kailan po nabalo? Mga 1 taon na po siguro. Ganun. Okay, sige po. Kumustahin na ho natin. Okay. Po kayo rito sa loob, yung bahay nila. Nga po. Tao po. Ganun. Meral ko po. Upuan mo sila. Meral ko po. Wag ko kayong magtago. Kailangan nyo nang magbayad. Good morning po. Dari na ito. Hindi na pakuha lang ba? Okay. Magandang umaga po. Makikikain na rin po kami. Hindi, biro lang, ate. Hindi. Si nanay. Hello, ate. Ayun. Ito yung isang Sige, anak mamaya na, na yung dala natin. Ito yung isang anak na kapasanan. Nga po. Pangalan nyo, nay? Hindi. Okay, sige. Oo nga pala. Sorry. Yan po ang pupwede nyo. Thank you. Kausapin. O yung isa, yung... Okay. Tayo dito po. Sa Good Samaritan ho natin, thank you tayo. Okay, kausapin ko lang muna sila. So, ito yung panganay. Yung sumunod po sa akin, yung lalaki po nasa trabaho po. Wala po siya. Wala po. Yun po yung may asawa. Asawa lang po. May asawa na siya. Tapos, Siya po yung sumunod. sumunod. Tapos, Yung isa po namin kapatid na lalaki na 13 years old nasa Batangas po sa tito po namin. Yun nga po para kahit pa paano makatulog din po kay mama. Kasi nag-stop na din po sa pag-aaral simula po nung namatay po yung papa nila. nga po. Bali, ilan po kayo magkakapatid? Bali sila po, sa tatay po nila 5. Ako po kasi anak po ako ni mama sa unang asawa. Bali, ano po kami lahat na anak ni mama. Okay, wait lang. Now, sa una kang asawa, Opo. tapos kayo sa pangalawang asawa pala. Okay, mag-isa ka lang sa una. Opo. Anong nangyari ba dun sa papa mo? Bakit sila naghiwalay? Ano po yun, parang ang nangyari po, buntis pa lang po si mama sa akin. Naghiwalay na po sila kasi medyo na-lace po ng landa si papa. Okay, sige, okay na yun. So, tapos, nasundan gagad ni nanay. Hindi po, 8 years po bago po ulit nag-asawa si mama. Nakilala po yung papa po nila. No. Ilan taon na yun ngayon, yung isang panganay? 18 po. 18. Tapos ikaw ate? 16 po. 18, 16, tapos sumunod. 13. Nasaan yung 13? Siyempre nasa Batangas. Bakit nandun siya? Ano po kasi yun sir eh, umista po sa pag-aaral simula po nung namatay po nung stepfather ko. Ano po, parang ano po kasi siya na kaysa po yung intindihin pa ni mama yung baon niya, gano'n. Kasi nga po wala naman pong pinagkukuhanan si mama kundi yung minsan po pag mangunguha po ng kaong, yung ginagawang walis natin po. Yun po, inoperan po ng tito namin na kung gusto mo doon ka, sumama ka na lang sa akin para kahit paano kita ka. Kasi dito din po, may extra din po yun. Minsan po sumasama din sa asawa ko mag-labor. Minsan naman po kung ba pag inutusan po nila lola, taga-drive, inaabot-abotan na po. Parang ang sakit naman nun, na naramdaman ko yung ano. Siyempre, wala siyang magawa eh. Okay. Walang kakayanan yung mama niya. Ilan taon siya nung umalis? Nito lang. Kaya nung ano lang pala, 1 taon lang pala, no? Opo. Okay. Hindi na napagpatuloy yung pag-aaral niya. Hindi na po. Nagtrabaho na siya. Okay. Pwede ko siya i-try kausapin. Hindi ko po sure kasi kung Hindi siya, si nanay. Pwede po Bali itatry. pangalan ni nanay, Jose po.
Rosel. Opo. Ilan taon na po siya? 43 po. 43. Paano nyo kinakausap? Pwedeng Ano ano? po, nagsesenyasan lang po. Hindi po kasi si mama marunong ng sign language eh. Ah. Bali, ano po kasi siya, yung pagkapipi po niya may boses, kaya lang po kasi yung left side po ng tenga niya bingi, tas yung sa kanan po mahina talaga. Pwedeng kausapin mo tapos kumari ako, pakilala mo tapos nandito kami para tumulong. Ganun. Sige po. La, siya, tapos, basapon, ta para tao, pula pihay, yas, ulang pihay. Yun po na. Tapos paano siya sasagot? Ano po, Yung may sagot siya, paano mo... alimbawa po pag nag-uusap po kasi kami, ano po, minsan po pagka yung oo o hindi lang po, matango lang po siya. Pero na lang po kami talagang mag-uusap kayo, parang nagkakwentuhan po talaga kami. May isang topic po kami na pagkakwentuhan. Yun po, nagmamustrahan po kami dalawa. Okay, siyempre, inborn po yan eh, no? Okay. Yung ano niya. Kumusta po kayo? Kumusta po? Udo. Okay lang. Okay. Ganun. Ilan po yung anak nyo? Udo, lang. Di ba? Ang galing! Ayan na, kaya niyang ganun. Nasaan po yung asawa nyo? Udo, tawag. Pwede. Nasaan po? Ano lang? Hindi po Patay na. alam. Ano daw po, patay na. Patay na. Wala na. Sorry po. Condolence po. Araw. Ano to? Ano? Hindi ko po daw. Condolence. Ano pong nangyari? Nagpedya ka yun. Yung inatake daw. Puso. Namimiss niyo po siya? Namimiss? Ano daw to? Opo. Sa isip. Ganun pala yun. Kumusta po kayo dito? Okay lang. Saan po kayo kumukuha ng ano? Ako lahat. Wala. Ano daw po ano? Ito. Pilatan, kuwatan. Parang hindi ko ma-imagine. Habang lumalaki kayo, paano nyo kinakausap? Paano kayo kinakausap? Ano po, sir, parang sa side ko po kasi, parang yun po bang habang lumalaki kami, mga po, si mama nga po kasi laging kasama namin. Parang nakasanayan na lang po namin pag nakikita namin siya na kinakausap yung mga kapatid niya. Kasi natutunan na lang din po. Sa una po, mahirap kasi may mga minsan po hindi talaga maintindihan, lalo na kung bata pa. Pero kung ano naman po, nakakasanayan naman po. Nakakaya naman po intindihin. Pero kumusta kayo dito? Ayun po. Kahit pa paano kinakaya, kahit sobrang hirap po ng buhay. Gawa po ng... Si mama nga po, wala naman pong trabaho. Ang kita lang po niya kung minsan may magpapalaba po. Tapos, nung nakaraan po, kumikita po siya kasi may lola po ako na mild stroke yung namatay. Inaalagaan po niya. Sumasahod po siya ng sa 200 sa isang araw. Yeah. Kaso po namatay na, kaya po wala na rin pong source of income si mama. Si papa nyo, ano yung trabaho ni papa nyo nung... Dati pong siya, maintenance po dati sa resort po ni Vice Edison. So, naintindihan ko naman kung bakit pala linapit din sa akin ni tatay yung ano nyo. Kasi meron din kayo isang PWT na kapatid. Ano po siya ano din po. Yung parang sa may intellectual disorder po. Yung edad po, yung isip po niya hindi po angkop sa edad niya. Ano na po kasi siya mag-11 years old. Pero yung pag-iisip po niya parang nasa 5 to 6 years old lang. Tapos bukod po doon, may sakit nga po siya na, yun nga po yung lagi po namin nadadala sa ospital, gawa po ng, bigla na lang pong susumpong na magsusuka siya ng dugo. Yun po, kaya po... Ano daw yun? Yun po yung kasi po nung last year po nung pinagamot, kasi ako po yung laging nakakasama sa ospital, pero pag nandito po sa bahay, yung kapatid ko po nag-aalaga. Nakitaan po siya ng bukol sa esophageal natin.
Kaso po, natanggal naman po yun, pero ganun pa din po hanggang sa hindi na po makita ng mga doktor kung bakit ganun na paulit-ulit lang yung ano niya, pagsusuka po. Okay. Kailan yung huling check-up niya? Ano lang po, nung December po. Ano pong update? Hindi na po kami nakabalik ng lung center sa Manila. Kasi po patingin po kasi kami sa lung center sa Manila. Nung nakitaan po siya dun sa test na yun pong acid na nanggagaling sa tiyan niya, sinisira yung baga niya. Nakitaan po ng nana sa baga, kaso po hindi na nga po namin natuloy yung pagpapagamot. Kasi may mga ano naman po, ang style po kasi namin pagka ganun, nanghihingi lang po, maasa lang po kami sa mga tulong na binibigay. Ano daw po yung cost nun? Napanganak po ba siya na ano? Hindi po. Ano po yung pagiging PWD po kasi niya inborn. Pero yung sa pagsuka po niya, nag-start lang po yan ng parang 5 years old po siya nung nagsimula. So yun nga po. Nung una po kasi ang findings, ulcer. Pero nitong ano naman po, na endoscopy ko po, okay naman po yung bituka niya hanggang tiyan. Yun po na parang nahihirapan po yung mga doktor tukuyin kung ano po talaga yung sakit. Kaya parang nangyayari po sa amin, paulit-ulit lang po kami ng gamutan. Walang katapusan. Kapag po nagsuka ulit, dadali namin ospital. Pag naampat na po yung pagsusuka, uuwi namin. Tapos yung po, pag nagsuka po ulit, dadali. Nagiging rotation na po namin yung ganun. Ang hirap lang po sa part namin kasi nga po, wala po kaming inaasahan dahil si mama po walang trabaho. Kaya ako naman po yung asawa ko po, may anak din po kasi akong 4. May asawa na po kayo? Opo, may asawa na po. Ah. May anak na po ako na 4. Kaya kahit ano lang po, abot-abot lang po kay mama. Kasi yung asawa ko, ako po nakaka-extra kahit pa paano pa unti-unti. Nakapag-aral po kayo? Opo, nakapag hanggang 3rd year high school. 3rd year high school. Lagyan kitang mic. Si ate, Lorin po. ilan taon ka na? 16 po. Oo nga, 16. Pasensya ka na, may pinagdadaanan ako ngayon eh. Hindi ako makamove on ka Tekram kay kuya, kaya lumilipad ang utak. Yung nandito ka, tapos yung utak mo na kay kuya. Si Ate Lorraine, 16, tapos nag-aaral ka daw. Okay. Kumusta yung pag-aaral mo? Mahirap po. Alang masyadong, alang trabaho yung magulang. Nahirapan ka yung gaya ng Pagpapaaral po. Okay. Kasi nga, nawala na si Papa nyo. Kumusta si Papa nun? Nung buhay ba siya? Kumusta yung Papa nyo bilang Papa nyo? Okay po siya. May trabaho po. Tapos siya po yung nagpapaaral sa amin. Sa dalawang kapatid ko. Yung isa kong nasaan po Batangas. Okay, tapos hindi na kasi nga. Tapos nung grade 10 po ko, kinuha po ako ng lola ko. Tapos siya po yung nagpaaral sa akin. Tapos nagbabantay lang po ako sa tindahan. Ano yung namimiss mo kay Papa mo? Siyempre, alam ko namimiss mo si Papa. Close ba ka ni Papa mo? Opo. Kumusta siya bilang asawa ng mama mo? Maayos naman po. Ayos. Yeah. Ano yung gusto mong maging ate? Gusto ko po maging criminology po. Gusto mo maging police? Opo. Natanong ko kanina si Lorraine Opo. kung naalagaan yung kapatid. Naalagaan ka ni ate? Ayos ka. Anong pangalan mo? Monica. Ilan taon ka na? Sige, okay lang po. Ayahan nyo lang po. 10. 10. Oo. Papa. Opo. Nag-aaral ka ba? Hindi po. Ba't di ka nag-aaral? Iwan ko po. Pero gusto mo mag-aaral? Gusto mo mag-aaral? At anong sabi ni mama mo? Ba't di mo ba tinanong si mama mo? Bakit di ka pinag-aaral? Natanong mo si mama mo? Sa kalagayan niya po. Pwede naman.
Tapos po pag naambunan po, tapos na yun po, nagkakasakit agad. Pag naambunan. Opo. Pogi ba ako? Achi! Nasa si Papa. Ito katingin. Sabi ko si Ate, nasa si Papa? Wala. Nasaan? Nasaan siya? Hindi mo alam? Hindi niya ba alam? alam niyo po. Hindi na. Hindi niya alam. Kayo na po. Ayos ka na. Anong reaction niya nung namatay yung... Nakita niya ba nasa ano? Hindi niya po silipin ng pagkaka. Takot po siyang silipin. Ayaw niya pong silipin. Hanggang sa nailibing po yung papa namin. Hindi niya... Parang wala lang po sa kanya. Kasi ganyang... Ilan taon na nga siya, ate? 10 po. 10. 11 po. 11. Kaso sabi mo, ate, kanina, yung edad niya, yung isip niya parang 10 pala. Parang 5 years pa lang. 5-year-old. 5 years old pala. Alam niya na ba ABCD? Bukod po kasi dun sa ganun. Pinapasok ko naman na po yan. Pinag-aral ko na po yan sa daycare. Ang kaso po, madali po siyang makalimot. Halimbawa po pag tinuro ko sa kanya, pag nakapahinga po kami ng isang oras, hindi na po ulit niya alam yung tinuro sa kanya. Parang si Clark. Baka mahulog. Okay, ilan to, ate? Isa. Isa. Ito. Ilan yan? Dalawa. Ito. Apat. Ito. Yung katang tingnan. Isa. Ito. Isa. Isa. Ito. Ayan, ilan na to? Ilan yan? Anim. Ito. Anim. Sige nga, magbilang ka nga, 1 to 10. Bilang ka na. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 10. 10. Okay. May alam ka bang kanta, ate? Hindi. Wala po. Napakalikot. Gaano kahirap, ate Lorraine, yung may kapatid na ganito? Napakahirap po na mama ko. Namamato? Tapos yung mga gamit po tinatapon. Sinusun po ng galit. Balik ako sa panganay. So, ikaw yung parang bumubuhay sa kanila. Ano po, hindi ko po masabi na kayo buong buhay. Kahit paano po nakakatulong-tulong po kayo. I mean, isa sa mga tumutulong pala kay nanay. Saka po yung tumitingin po sa kanila kapag po parang ako na rin po yung nag-shoulder sa, parang minsan po ako na rin po yung tumatayong nanay pag may mga kailangan ng kapatid ko sa school. Kaya po pag po may mga problema. O ikaw yung panganay. Ibig sabihin, ikaw yung tumatayong... Ang dalawang magulang na po ng mga kapatid ko. Okay. So, alam mo yung responsibility mo. Opo. So, bilang pangalawang magulang nila, ano yung parang, paano mo sila pinapayuhan, paano mo... Yun po, kagaya po yung sa kapatid ko po na panganay. Noon pong panahon, kasi bata pa rin po nag-asawa. Yan po, pinayuhan ko po na kung mga po maaga rin ako nakapag-asawa. Sabi ko po, hindi madaling mag-asawa. Ganito, ganyan. Sabi ko naman, kung ano ka ako yung magiging desisyon mo, nandito lang naman ka ako. Baga, suporta lang ako sa inyo kung ano man yung magiging desisyon niyo sa buhay niyo. Tapos sa kanya naman po, lagi ko pong sinasabi na mag-aral ng mabuti kasi parang ano na po kumbaga sa ano po namin, siya na po yung last card namin na kumbaga pinakamalapit na po na siya yung makakatapos sa amin. Kasi pare-pares naman nga po kami ng kuya niya, hindi rin po nakatapos. Sabi ko po, pagbutihin lang kahit mahirap. Hanggat ka kung merong mga tumutulong sa atin na makatapos ka, i-grab na yung opportunity kasi kung ako lang talagang hindi ko siya kayang pag-aralin.
Lalo na po si mama sa kalagayan niya. Talagang umaasa lang po kami sa mga tito, tita, lolo na tumutulong po sa kanyang mag-aral. Kasi kako, kahit pa paano pag nakatapos siya, itong bunso namin na kapatid, papagtapos rin niya. Walang araw. So yan yung bunso. Opo. Pangalan mo? Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Ole. Ole. Anong pangalan? Ano ba pangalan mo? Ano ba kasan mo? Ano pangalan mo? Sabihin mo sa akin. Ano ba pangalan mo? Loli? Loli po ba? Rolly po. Ah, Rolly. Junior? Hindi po. So lang po. Rolly Corpus. Ang pangalan ng papa nyo? Loreto po. Ah, medyo linapit lang siya doon. Opo. Nag-aaral ka ba? Aral pa lang po. Ah, mahihayin tong isa. Ano siya ate din. Okay. Dito, tara. Babalikan. Din, gilid lang. Ay, pasok. Kaya mo ba, Clark? Okay na, nahirapan ka.